bakit po ako nananahan sa dakong ito? Nasa ko pong marinig sa inyo sa mga magbabahagi kung sino man po ang tawagin na udyok sa aking kalooban upang tumindig sa harapang ito. Inyo pong ipahayag kung ano nga po ba ang nakamtan ninyo sa dakong ito, mga pagbabago, mga biyaya po, hindi naman pong biyayang pampisikal, biyayang kagalakan, kapayapaan ng kaisipan. Sa mga magbabahagi po, nawa po ang bawat makikinig ay tuwirang ituon ng isip sa magagawa ng ating Ama, na bagamat wala pa po ang mahal na Apo Conching, subalit kung mananalig at magtitiwala po kayo na sa bawat gagamitin sa harapang ito ay magdudulot ng iba yung kagalakan, kapayapaan, kaginhawaan ng damdamin, na kalooban ng Ama maghahari. Amen po ba? Sa tanghali pong ito, nasa ko pong tumawag ng kapatid po natin na magbabahagi kung ano nga po ba ang nakamtan or benepisyong nakamtan sa dakong ito magmula po nang makilala niya ang Diyos na buhay. Ang una ko pong tatawagin ay isa pong kabataan na nananahan din po sa dakong ito kung papaano nakamtan po niya ang kagalingan ng katawan, pampisikal sa kanyang karamdaman, at kung papaano nga din po niya naramdaman ng tunay na kagalakan sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Sharina. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa umagang ito, sa mga alagad, caps, choir, sa mga pasyente tagasunod, pati na po sa mga taga-subaybay sa internet, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano nga po ba yung mga benepisyong natanggap ko? Kung benepisyo po na natanggap ko o yung mga biyayang natanggap ko po dito sa dakong ito. Unang-una po na natanggap ko pong biyaya po sa dakong ito ay yung kagalingan po ng aking karamdaman. Maging po ng aking espiritual, hindi lamang po yung kagalingan ko ang napagaling dito, kundi po kung yung bang tawag po dito, yung bang pananaw ko po sa dating buhay na hindi po ako ganun kalapit sa Diyos po, na hindi po ako tumatawag sa Kanya. Pero po nung nasumpungan ko po ang Ama sa dakong ito, sa patnubay po ng mahal na Apo Conching, ganap ko po siya nakilala, at yung mga bagay-bagay po na pinagdaraanan ko po sa buhay, mga pasalin po namin sa buhay, siya po yung isa sa nagiging sandigan po namin na yung pang nagpapalakas po ng kalooban po namin na yung mga pagsubok po na darating po sa buhay namin, kaya-kaya po namin malagpasan po yun. Amen po ba? Kaya po tayo pong lahat po na naririto, kung ano man po yung mga pasanin natin sa buhay, mga pagdalisay, wag po natin ikalumbay yun. Bagkus po, yung mga pagdalisay po na yan na dumarating po sa buhay natin, ay ipagpasalamat po natin yan sa Ama. Bakit po natin dapat ipagpasalamat sa Ama yon? Sapagkat, kaya po na binigay sa atin yung mga pagdalisay po na yaon, dahil po, batid po ng Ama na malalagpasan po natin yun, na mapagtatagumpayan po natin yon. Kung may mga karamdaman po man tayo sa katawang lupa natin ngayon, pagnilayan po natin kung bakit po ba binigay sa atin ng Ama yon. Ako po na pagnilayan ko po na bakit po ba ako binigyan ng isang karamdaman ng Ama na hindi inaasahan po, na bigla-bigla lang po sumulpot po sa akin yung karamdaman po na yaon. Bago po ako nagkaroon ng karamdaman, nagtatrabaho pa po ako noon. Tapos, nung bago po matapos po yung ano po sa trabaho ko po noon, bigla na lang po ako nagkaroon po ng sakit na hindi po namin malaman kung ano po ba, o ano po ba yun, na inisip po namin na kung baka may nakabate o kung ano-ano lang po. Pero po nung sa tagal ko po na dinala po sa katawang lupa ko po yung karamdaman po na yaon, lumapadpad po ako dito sa dako pong ito. Talaga pong dito ko po napagnilayan na bakit nga po ba ako binigyan ng kanong karamdaman? Sapagkat isa lamang po yun sa panawagan po sa atin. Sa atin pong mga naririto po, bakit nga po ba ibibigay sa atin yun ng Ama? Sapagkat yun po yung kaparaanan po niya para po tayo maakay po sa mabuti, maituwid po tayo sa tamang daan. Kaya po, wag po natin ikalumbay po yung kung ano man po yung mga pasahan natin sa buhay ngayon. Kasi po, nandiyan lang po yung Ama na hindi man po natin siya nakikita, bagos tuwiran po siyang nakikinig, nandiyan lang po siya sa atin, nasa puso,
damhin lang po natin siya sa puso natin, sa isipan natin. Nandiyan lang po siya tuwirang nananahan. Kaya po, kung may karamdaman tayo, halimbawa po, na dumarating po sa punto na nalulumbay po tayo na bakit kaya ako nagkaroon ng ganitong karamdaman. Huwag po natin ikalumbay po yaon. Bagkos ipagpasalamat po natin yon na kasi po, siya lang naman po makakapagbigay po ng kagalingan po sa atin. Amen po ba? Hindi lamang po yung mga karamdaman po natin yung mapapagaling niya. Bagkos yung spiritual po natin, yung pananaw po natin sa buhay, mababago po niya. Ako po nung napunta po ako sa dakong ito, bago po ako napunta po dito, madami pong mga, syempre po pagka nasa makamundong bagay ka, nandun po yung mga tukso po na hindi maiiwasan. Pero po nung napunta na po ako sa dakong ito, gaya nga po nung na-share ko na po yun sa vigil po namin na yung bang mga gawain po ng isang kabataan po, syempre po kabataan, minsan naaakay po sa mga ganito, ganyan po. Pag napagnilayan ko po napansin ko po na, nung umuwi po ako minsan sa amin na naaya po ako ng mga kaibigan ko po na lumabas po, ganito po, banding, gano'n. Para pong nandun po yung ano po sa damdamin ko na parang hindi po ako sanay na po makihalubilo sa kanila. Para pong nabago na po yung damdamin ko na, yun nga po, dati po pala, ano nga po, yung salita po ng mga di magaganda. Nung nakakarinig po ako ng mga ganong words, para pong yung pandinig ko po na parang hindi po pala maganda pakinggan, yung mga ganong salita po, na naisip ko po na pagka na sinasabi po natin yung mga maling salita, yung mga di marapat, para pong nasasaktan din po yung ama, bakit ba nagkakaganito ang anak kong ito. Tapos, yun nga po, madami pong biyayang ipinagkaloob sa akin dito, sa dakong ito, na yun nga po yung kahit po yung hindi po tanggap dito ng mga kamag-anak ko po yung pagpunta ko po dito. Katulad nga po nito, dumating na naman po yung lola ko, na sabi nga po bakit nandun na naman siya? Hindi pa ba siya magaling? Yung po yung, yung kumbaga sa pagkatao po, nasaktan po ako dun sa term na sinabi na, kung di pa siya magaling, edi maghanap na tayo ng doktor na magpapagaling sa kanya. Yun po ang sinabing term. Siyempre po, sa akin po na, nandito na po, sa tagal ko na pong nandito sa Dambana po, para pong nasaktan po yung damdamin ko. Siyempre po, nando pa rin po yung pagkatao na, bakit ganun? Dahil hindi nila maunawaan yung dakong ito. Na, sabi ko nga sa papa ko, nung minsan nagkausap nga kami nung gabing ng nakaraan lang po, sabi ko sa kanya na, magtibay lang tayo pa. Nananalig ako na darating yung takda na, gagawa ang ama ng kaparaanan para maakay sila ditong ganap at para makita nila kung ano ba yung gawaing tinutunguhan natin dito at kung bakit nga ba hinahanap-hanap ng katawang lupa ko dito. Kasi po sa totoo lang po, pag nasa amin po ako, yung bang damdamin po na para pong mabigat po, hindi naman po sa ayaw ko makasama yung pamilya ko, yung mama ko, papa ko, yung mga kapatid ko, hindi naman po sa ayaw ko sila makasama. Pero po nandun po yung lumbay po na pag nawawalay po ako dito sa dakong ito na hindi po ako masaya po pag nasa amin po ako, sa totoo lang po. Kasi po hinahanap-hanap ko po yung dito po sa dakong ito na para po nung una pong punta ko dito, hindi po ako nasanay. Pero po nung katagalan na po ng katagalan, ginagabayan po ako ng ama na pinapatatag niya po ako na pinapaano niya na para matutunan ko po kung paano mag-isa, kung paano tumayo sa sarili ko. Tapos yun nga po, pag nasa amin ako, yung bigla po minsan nagkakasakit ako, uwi ako doon, wala akong sakit. Tapos minsan parang bigla na lang pong sasama po yung pakiramdam ko na hindi ko po mamalayan. Talaga po ang pagdalisay, talaga pong sagu-sagunso na hindi natin inaasahan, na bigla-bigla na lang po darating sa ating buhay. Kaya po sa akin po bilang isang kabataan po na naakay po sa dakong ito, masasabi ko po na madami pong biyaya ang pinagkaloob sa akin yung ama. Pinatatag niya po yung loob ko na, yun nga po isa nga po sa pagdalisay namin yung mga kamag-anak po namin, sa side po ng papa ko na, hindi nga po sila tuwirang makatanggap na ganap po kung ano nga po ba itong tinutunguhan namin na gusto po nila po, ang gusto po nilang pairalin lagi puro pera lang po. Kasi po, kami po sa amin po sa pamilya ko po, na hindi po namin kaya yung kung ano po yung gusto po nilang mangyari na gano'n na pera po yung papairalin. Bagus po nananalig po ako, nagtitiwala po ako na kung paano ako pinagaling ng ama, gano'n niyo pa ako pag-iibayuhin, patatatagin yung pananampalataya ko, patatatagin ako sa bawat pagdalisay na darating po sa amin. Kaya po tayo pong lahat po na naririto, lahat po ng problema po natin, ialay po natin sa Ama. May nabasa nga po ako na, isa po parang quotes po siya na, sabi nga po na, wag natin isipin yung mga problema natin. Bagkos ang ipagsumigawan natin kung ano po yung mga blessings na nakamtan po natin mula po sa Kanya. Amen po ba? Kaya po tayo pong lahat, wag po natin ikalumbay yung mga pagdalisay po. Talaga pong ganyan po ang buhay. Kasi po kung wala pong pagdalisay, wala pong problema darating po sa ating buhay.
paano nga po ba makikita ng Ama kung gaano na po tayo katatag, nananalig at nananampalataya po sa Kanya. Kaya po niya ibinibigay yan. Isa po yan sa kaparaanan niya para panatagin po tayo, para tuwirang siya po yung tawagin natin sa oras po ng pangangailangan natin, hindi lang po sa oras lang basta may kailangan tayo na ganito, ganyan. Bago sa bawat araw po, siya po yung ating nasusumpungan po, siya po yung tinatawagan po natin. Kaya po tayo pong lahat, wag po tayo magsawang manambitan, dumulog, manalangin sa Ama po. Lahat po ng panambitan po niya, lahat po ng panambitan po natin ay bibigyan po niyang katugunan. Kaya po, kung wala man po tayo ngayon, manalig po tayo, na darating ang takda po, magkakaroon din po tayo. Amen po ba? Ako po nananalig po kasi po, syempre po, ngayon po marami po nga po kami pagdalisay po sa pamilya po, hindi lang po sa pinansyal, marami pa pong ibang pagdalisay. Pero po yung hindi po katulad po sa dating buhay na yung mama ko po iyak-iyak lang, ganyan, iyak-iyak, ganun-ganon. Pero po, nakita ko po sa kanya na gaya nga po na share niya po dito na naiyak po talaga ako. Na nasabi po niya na yung anak ko yung isa sa nagiging dahilan kung na nagpapatatag sa akin. Naiyak po ako sa sinabi niya po na yon. Kasi po, sa totoo lang po kasi si mama po, para pong mahina pa po yung loob niya. Hindi pa po siya ganap na ganun po katatag. Pero po, bagus po, nasubukan ko nga po itong dakong ito, para pong pinaramdam po sa akin na kung ano po yung natanggap ko dito, dapat po ibahagi ko rin po sa iba, lalo na po sa pamilya ko. Yun nga po yun sa papa ko po, na hindi po kami malapit noon. Pero ngayon po, gumawa po ang Ama ng kaparaanan. Ginawa niya pong kaparaanan yung karamdaman ko para maging malapit po kami ng papa ko sa isa't isa. Para po tuwirang ganap na maipakita ko sa kanya, maipakita namin dalawa kung gaano namin kamahal ang isa't isa at kung gaano kami kahalaga sa bawat isa. Kaya po, ganun nga po, yung mga pagdalisay po, talaga pong ganyan po, sagun-sagunso, hindi natin inaasahan. Lahat po yung pagpasalamat natin sa Ama. Nabasa ko nga po doon sa isa sa mga banda sa mga mensahe po ng Mahala po sa Facebook na sinasabi nga po doon na walang imposible sa Ama. Yun nga po yung nasabi sa amin sa lahat po imposible sa Ama, walang imposible sa Kanya. Kaya po tayo manalig lang po tayo. Kung ano mo po yung karamdaman na nasa katawan lupa natin. Ako po yung naging karamdaman ko, wala po siyang lunas. Pero po dito nung nasumpungan ko ang nung nakilala ko siyang ganap, nagkaroon po ng kalunasan yung karamdaman ko na ilang buwan ko rin po dinala-dala sa katawang lupa ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama, sa mahal na Apo Kunching, sa lahat po ng mga narito, sa mga nakasama ko sa third floor na naging pangalawang pamilya ko na po sa dakong ito, na isa po sila sa nagsisilbi nagpapatatag po sa akin na kahit po marami pong problema sa bahay namin, ano lang po, ganito na lang po gawin nyo. Kung may mga problema man po kayo, smile lang po at tumulog sa Ama. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Sa atin pong narinig, na-experience din po pala niya na tanungin na gumaling na siya. Bakit pumupunta pa rin po siya dito? Bakit nananahan pa rin siya dito? Nakamta naman po niyang kagalingan. Yan po ang malaking katanungan. Subalit, kapag nadama mo ang Panginoon, hahanap-hanapin mo ang mga salita niya. Amen po ba yun? Ang sakit po ng ating kapatid ay sakit po sa dugo, lupus po. Kung iisipin po natin ay mabigat na karamdaman. Subalit, may mabigat po ba sa Ama? Wala po. Amen po ba? Nung mga panahon po na may karamdaman po siya, nanahan din po siya dito po, sa dakong ito. At sa kapangyarihan ng ating Panginoon, sa pagdaloy ng Banal na Espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, isang hudyat lang po, dugo, pumanatag ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa dakong ito, patotoo po na ang mahal na Apo Kunching ay sadyang dinadaluyan ng Banal na Espiritu upang magampanan ang nasa ng Ama sa sangkalupaan. Amen po ba yun? Ngayon naman po, nasa ko pong tawagin udyok sa aking kalooban na nais ko pong maghandog ng isang awitin, ang isa pong alagad. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Mirna. Purihin ang
at dakilain ng ating Panginoon. Muli po, Ama, nais kitang pasalamatan. Walang hanggan, ibinabalik ko sa iyong papurit parangal sa bawat araw na sa amin ay iyong alay. Higit sa pagkakataong ito, nawang awitin ko ay maging kalugod-lugod sa iyong espiritu at sa bawat isang naririto na mga kapatid kong tinawagan mo. Maraming salamat po, Ama. Muli po, pangunahan at pagharian mo po ako. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ang Diyos. Bagaman po tinura ng ating anak na Arlina, ang nanay ay mag-aalay lamang ng awit. Nais ko lamang pong magbahagi ng karampot. Sasamahan ko na po ng karampot na pagbabahagi. Na sa bawat araw, natatandaan ko simula sa pasimula nang ako'y tawagin ng ating Panginoon, nang ako'y pagalingin sa aking karamdaman sa katawang lupa. Dati po, sa bawat araw, ito'y pinapahayag ko, binabahagi ko. Hindi ko po alintana ang araw-araw may ibahagi ko. Ako po ay naging isang, anong tawag dito? Tinawagan ng Diyos sa dakong ito sa pamamagitan din po ng karamdaman. Karamdaman po ng aking katawang lupa. At sa kabila noon, marami din po palang karamdaman ng aking kaluluwa na sa tuwina, tinuturan po ito, binabahagi po ito ng ating kapatid na Mami Beth. Nang akala niya siya ay may karamdaman sa katawan lupa lamang, subalit ang kanya palang kaluluwa ay puno ng karamdaman. Noong po mga panahon na yon, tinawagan ako ng Diyos dito nang mag-umpisa po yung karamdaman ko, nagkaroon po ako ng bukol sa kanang dibdib. Maliban po doon, bago po ako nagkabukol sa dibdib, sa tiyan ko po. Nung po ako'y nasa ibayong malayo, nagkabukol po ako sa tiyan, naoperahan po ako. Wala po akong karamay noong mga panahon na yun, kundi ang aking minamahal na kabiyak ng puso. Noon po, hindi nararamdaman ang karamay ko ang ama. Akala ko sa tuwina, wala akong karamay, kundi ang asawa ko. Kaya po ngayon, lagi kong sinasabi, pagka ako'y nagbabahagi sa amin, kung alam di lang, noong mga panahon na yun, nagkaroon ako ng sakit, ganun-ganun, wala akong karamay, kundi ang asawa ko. Doon po, noong mga panahon na, hindi ko pa po nakikilala ang Diyos, na ang Diyos ay buhay. Puro po ganun ang sinasabi ko, wala akong kamag-anak doon, ganito, naghahanap buhay ako, hirap na hirap ako, ganun. Buti nga kayo, ngayon may kaagapay kayo, ganun po ako magsalita. Subalit ngayon, nakakahiya po palang sabihin na ang kaagapay mo ang asawa mo, ang kaagapay mo ang ina mo, ang kaagapay mo ang kapatid mo. Di po ba napakabuti ng Diyos? Ngayon po, doon sa karanasan ko na yon, na nung po ako nagkabukol sa tiyan, kung saan parte ng katawan, niloob po ng amang ito'y maoperahan. Hindi ko pa po nung kilala ang Diyos, ang mahal na apoy, hindi ko pa kilala. At muli niloob niya ako'y magkabukol, pinahintulot ako magkabukol sa dibdib. Doon po, pinagaling niya akong tuwiran. Na wala po akong tinapal na dahon-dahon, kundi nang makilala ko siya, ipinadaman niya sa aking buhay siya. Sa aking pananalig at pag-asa at pananampalataya sa Kanya, walang imposibleng di siya ibibigay. Kaya po ngayon, nangyayari po sa akin, napahintulutan po ng karamdaman ng aking ina, na kung sa dating buhay, sabi ko nga, wala na akong tatay, wala akong gagawin kundi umiyak. Wala akong gagawin kundi malungkot, kundi matakot. At sasabihin ko sa sarili ko, paano kaya kung mawawala pa si inang, wala na akong ama? Yun po bang puro mga sentimental value na kung ano-anong mararamdaman mo? Bagamat nandun yung sakit, sapagkat nagpakilala sa iyo ang Diyos, na kahit ikaw ay umikiyak araw at gabi, kapag hindi niloob ng Diyos na ikaw ay gumaling at hanggang doon na lamang ang takda mo, hanggang doon ka na lamang. Amen po ba? Subalit sa kanyang kabutihan, sapagkat nagpakilala nga siya'y may magagawa, ang Diyos ay may magagawa. Nandun yung pag-asa. Kaakibat ng iyong pananampalataya, nandun yung pag-asa na, kung ako nga Ngayon, nagagamit ko yung binahagi ng Diyos sa akin, yung kaganapang pinaganap ng Diyos sa akin, nagagamit ko ngayon yun, doon sa pagpapahayag sa mga kapatid na nangangailangan, o maging sa sarili kong inay, nagagamit ko yung pagpapaunawa na, huwag tayong mawala ng pag-asa. Yung pera, kahit sino kailangan ng pera. Halimbawa, sa karamdaman ng aking ina, kailangan yung pera. Pero nandun yung lakas ng loob na sa tuwin ay bahagi ng ama sa aking kaisipan ng banal na espiritu, anak. Sa tuwin ay huwag mong kakalimutan na ituran kanino man o maging sa iyong minamahal na ina na hindi ang pera ang pangunahin. At napakabuti ng Diyos, ito'y naramdaman ko na tuwirang kahit na hindi kumikibo ang aking ina, ay
nabuksan ang kanyang pandama. Sabi nga niya, ako nga nagpapasalamat sa Panginoon kasi 74 na ako, sabi niya. At pinagkakatiwala niya sa Ama ang buhay niya, bagamat siyempre minsan hindi naman sinabi ng mahal na Apo o ng ating Panginoon na hindi kinakailangan yung doktor. Halimbawa po, magpapa-general check-up ka. Para nang lumalaman may karamdaman mo, iinom ka ng dahon-dahon o kung ano man po yung marapat, di po ba? Kaya sabi ko nga po, napakabuti ng Diyos. Paulit-ulit kong ibinabahagi ito na ako'y pinagaling ng Diyos sa aking karamdaman, sa aking dibdib, yung aking kaisipan na dati walang nararamdaman kundi matakot, lalo na pag walang pera. Para bang pag walang pera, walang kagalingan ng karamdaman. Ngayon po, naramdaman ko na pinadama sa akin ng Diyos na hindi pangunahin ng pera, kundi yung magtiwala tayo sa Diyos, magtiwala tayong siya'y magagawa. Kaya sabi ko nga kanina, nagpapahayag ang anak na si Rina, katotohanan po ang pinapahayag ng ating kapatid, na kung magkaminsan po ang nagiging balakid ay ang mga mahal sa buhay. Subalit hindi po natin marapat yung dibdibin, kundi para po sa akin, siyempre hindi naman po natin mapipilit yung ating mga mahal sa buhay sa sarili nating kakayanan na sila maniwala o sila magtiwala, kundi sa ating pagdulog sa Panginoon unti-unti po silang mga bubuksan, unti-unti po silang makakadama. Napakasarap mong pagbahagi, subalit ako tinawag ng Panginoon dito upang mag-alay lamang ng awitin. Kaya lamang po, hindi ko mapigilan yung aking damdamin, yung aking galak, na magbahagi ng kaunti sa dati kong buhay, kung ano yung aking pinagdaanan. At kabahagi po sa aking aawitin, sino nga ba ako, upang ako'y tumanggi sa panawagan ng Diyos. Sa bawat tinatawagan dito sa harapan, huwag po tayong mahihiya, o dili kayo matatakot, o dili kayo, ano kaya ang sasabihin ko? O dili kaya kung tatawagin ka, baka ako'y minamalat, baka ako'y walang tinig. Wag po kasi, damang-dama ko din po pagka tumugon tayo sa panawagan ng Diyos, galak na galak po ang Espiritu niya at tayo man po sa ating katauhan ay galak na galak. At naniniwala po ako, higit sa lahat na nagagalak ang ating minamahal na Apo Kunching, sa malayo man siya pong lugar ngayon, nanonood man siya o hindi, wala po siyang hindi mababatid sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na sumasa kanyang katauhan. Kaya po sa pagkakataong ito, nais ko pong awitan ng ating Panginoon, ng awiting sino ako para tanggihan ng kanyang panawagan. Para po sa ating Panginoon. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ko'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Likaya ko nang ako'y isilang, pagkat tao ay mayroong dangal
Sinong may pag-ibig? Sinong nagmamahal? Kundi ang taong Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Likaya ko nang ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig? Sinong nagmamahal? Kundi ang taong Diyos ang pinagmulan. Kundi ako nagmamahal. Sino ako? Kundi ako nagmamahal. Sino ako? Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Maraming salamat po sa awitin na sadyang ang amang may kaloob sa tinig ng ating kapatid. Amen po ba yun? Na ang buhay po natin ay sadyang hiram sa ating Panginoon. Kaya ano po ba ang nasa ng ating Ama sa atin? Ang unang-una po ay magmahal. Amen po ba yun? Kung wala po tayong pagmamahal at hindi po natin nadama ang pagmamahal ng Diyos, mahirap ibigin ang kapwa, lalo't higit ang gumagawa ng hindi mabuti sa atin. Subalit sa dako pong ito, paulit-ulit ang paalala ng ating Ama sa katauhan ng ating mahal na Apo. Mahalin mo ang taong mahirap mahalin. Unawain ang mahirap unawain. Mahirap kung bilang pagkatao na tugtinyaon. Subalit, kayang baguhin ng Ama ang ating isipan at damdamin upang ating matupad kung ano ang kalooban niya. Amen po ba? Sa bahagi po ng ating kapatid, katotohanan po na kapag ang may karamdaman ay mahal mo sa buhay, kamag-anak mo, mahirap gumanap, mahirap tumupad. Sapagkat kung magbibilang tao ka, kakabahan ka, matatakot ka,
Subalit iyaon po ang isang biyaya ng Ama na ipinagkakaloob sa dakong ito. Ang lakas ng kalooban upang maharap mo, upang magampanan mo kung anong nasa niya. Kaya patuloy po kami nagpupuri sa ating Ama sapagkat iyaon po ang natanggap namin na sa tuwing may karamdaman, isa man sa aming mahal sa buhay, pinahihintulutan po ng Ama na kami gumanap bilang isang hinirang na siya po ang gaganap sa aming katauhan upang maibigay ang marapat sa aming mga minamahal sa buhay. Amen po ba yun? Kaya naunawaan ko po ang aming kapatid na si Nanay Mirna kung papaano sa kanya pong mahal na ina, kung papaano po niya naharapin. Subalit sa kapangyarihan, kabutihan ng ating Ama, ano nga po bang hindi mo magagawa pag siya'y nasa sa iyo? Ano nga po bang hindi mo matutupad kung ang kalooban niya ang tinataglay mo? Buhay po ba ang Diyos? Sa susunod ko pong tatawagin, nawa po ang bawat titindig sa harapan ay namnamin po ninyo kung ano po ang bawat bahagi na makapagdudulot sa bawat isa na hindi lamang po kagalakan sa iyong puso, kundi magdudulot ng iba yung kaalaman, karunungan na pahatid po ng Diyos sa atin. Sa akin po tatawagin, nais ko po na ibahagi kung ano nga po ba ang mga natanggap mo sa dakong ito, ano nga po ba ang benepisyo na pagkilala mo sa Ama, na pagsunod mo sa Kanya, na patuloy at patuloy mo siyang hinahanap. Sa mga sandali pong ito, nais ko pong tawagin ng isa pa pong alagad. Nasa ko po na magpahayag ang mga alagad sa kapahintulutan ng Ama na bagamat wala po ang mahal na apo upang parang time naman po nila ngayon upang magpakilala kung ano po ba ang nagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya nawa po ang bawat tatawagin sa harapang ito ay buong lakas, buong sigla, buong tapang na ipahayag kung ano po ba ang ipinagkaloob ng Ama, kung ano po ba ang ibinahagi ng Ama at ipinadama ng Ama sa kanilang buhay. Nais ko pong tawagin, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Annabel na taga dito po sa Paligi, Candaba, Pampanga. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang may babagi ko po sa inyo, ang naganap sa anak ko noong linggo. Siya po'y lumusong sa bukid. Nagsabog po siya ng pataba. Noong pong gabi, linagnat po siya.